Kung may award para sa Most Dramatic Resignation of the Year, panalo si Cassandra, ang dating sekretary at matalik na kaibigan ni Anita Salamanca. Isang 30 anyos na dalagang sanay ng masaktan at maloko. Grabe, ang liit lang pala ng Armalite ng fiancé ni Ma'am Anita. Tapos pinag-aagawan lang nila ni Ma'am Cassandra. Bakit ganun? Bulong ng isang empleyado kaya't napangisi si Anita. Oo nga, grabe. Parang hindi pa nun maabot ang kuweba ng hiwaga ni Ma'am Anita eh. Grabe, ang gubat pa. Ang ganda-ganda ni Ma'am Anita tapos lolokohin lang. Saad pa ng isa kaya't hindi napigilan ni Anita ang matawa. Oo nga, ang kapal ng mukha ng mga kabit na yan. Dapat kay Ma'am Cassandra at kay Sir Mark sinusumbong kay Tulpo para malaman ng buong bansa ang pambababoy nila sa kapwa nila. Sabat pa ng isa pang empleyado. Anong tinitingnan at pinag-uusapan nyo riyan? Magtrabaho kayo. Malamig na saad ni Anita para maitago ang pagtawa sa mga empleyadong nanonood sa kadramahan nila ni Cassandra. Hindi lang siya iniwan ng mga magulang na itinuturing siyang retirement fund. Niloko pa siya ng nobyong si Mark, the sweet cheater Jimenez, ang lalaking sanay mang-akit, mang-uto at mang-iwan. Kung tutuusin ay pangatlo na itong lalaking nagloko sa kanya. At ngayon, ang pinakamasakit, mismong kaibigan ng ahas sa lungga niya. Alam mo kung bakit walang tumatagal na empleyado sa'yo? Dahil wala kang puso. Kaya rin ipinagpalit ka ni Mark eh, dahil malaki ang pagkukulang mo. Kasalanan ko ba kung sa akin niya nahanap ang init na dapat ikaw ang nagbibigay? Walang kwentang tanong ni Cassandra kay Anita. Dahilan kung bakit napataas ng kilay niya at bahagyang natawa. Parang kumakapit sa hangin ng tensyon sa pagitan nila ni Cassandra. Tama bang inilabas mo ang litrato namin ni Mark sa trabaho? Pinahiya mo ko. Maging si Mark natanggal sa serbisyo dahil sa ipinadala mong larawan sa opisina niya. Sigaw ni Cassandra. Pinagpepiestahan na mga litrato nilang hubad. Oh, bakit ka nahihiya? Ginawa niyong lokohin ako kaya bakit ka umiiyak dyan? Sa'yo nahanap ang init hindi ba? Pwes, paliliyabin ko pa kayong dalawa. Mabuti nga at censored pa mga private parts niyo eh. Mabait pa nga ako sa lagay na yan. Dahil lang kay Mark lang ang ipinakita ko. Sagot ni Anita. Isa-isang yumuko ang mga empleyado habang nakatitig lamang si Anita kay Cassandra. Sa dating kaibigang ng agaw ng fiancé niya. Matagal niya nang hinahanap ang ahas. Hindi niya inakalang si Cassandra pala yun. Pero kailangan ba talagang ipahiya mo kami ng ganon? Sigaw ni Cassandra. Tumayo si Anita. Inayos ang blazer na suot at lumapit ng diretsyo sa ahas. Alam mo kung bakit hindi ako natatakot mawala ka o si Mark sa buhay ko? Malamig na tanong ni Anita. Idinikit ang mga daliri sa dibdib ni Cassandra at pilit pinapatatag ang sarili. Dahil ang taong marunong mang-agaw, marunong ding magdahilan. At wala akong panahon para sa mga palusot mo o ni Mark. Magsama kayong dalawa at sana nag-e-enjoy ka sa maliit niyang saging. Unggoy ka, parehas kayong walang silbi sa buhay. Kung hindi ko pa kayo nahuli, hindi ko pa malalaman na iniiputan niyo na ako sa ulo. Namula si Cassandra, pero si Anita, walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Sa dami ng beses niyang niloko, para na siyang salamin na hindi tumatanggap ng basag. Natututo na lang paghilumin ng sugat na hatid ng panluloko sa kanya. Lumayas ka na rito, bago ko pa ipalabas ang skandal niyong dalawa ni Mark habang ginagawang kababuyan niyo. Sorry kayo, mali ang sinaktan niyong babae. Naiiyak na lamang sa sulok dahil niloko at magmamakaawa para hindi iwan. Hindi ako ganun, Cassandra. Ngumisi si Anita. Masakit ang panloloko ng mga ito. Subalit hindi niya ipakikita na apektado siya sa ginawa ng mga hayop. Madiin niyang hinawakan ng magkabilang pisngi nito. Gamit lang ang isang kamay niya at siniguradong mararamdaman nito ang tulis ng kanyang kuko. Tumanda na ako at kung meron mang uuwing luhaan dito, hindi ako yun. Kung hindi kayong dalawa ni Mark. Letrato pa lang yan ha. Huwag niyo akong inisin.
Dahil hindi lang yan ang kaya kong ilabas, Cassandra. Kung nais mong magsampa ng kaso sa akin, unahin mo na lang kayang tumakbo kay Tulfo dahil dyan sa pamamahiya ko. Hihintayin ko yun ha, kahit magsanib puwersa pa kayo ni Mark. Siguraduhin nyo lang na buong sambayanan ng manonood sa kadramahan na to para naman sumikat tayong lahat. Mariing saad ni Anita at tinanggal ang engagement ring na ibinigay pa ni Mark sa kanya. Ibinito niya yon sa mukha ni Cassandra. O iyan, para naman hindi ka nalang pang side chick na lang. Alam ko namang ito ang nais mong isuot at angkinin eh. Isang mumurahing singsing para sa mumurahing kagaya mo? Nang lokohin niyo kong dalawa, pinutol mo na rin ang anumang ugnayan nating dalawa. Ang totoong kaibigan, hindi nananaksak sa likod ng itinuturing niyang kaibigan, Cassandra. Matapos kitang pulutin sa putik, nabihisan ka lang pero hindi pala naalis ang dumi mo. At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat kung ano bang kayang gawin ng babaeng napurga na sa sakit. Kaaalis pa lamang ni Cassandra ay parang normal lang na bumalik sa trabaho si Anita. Faye, hanapan mo agad ako ng sekretarya. Ayoko nang tatanga-tanga sa trabaho at katulad ni Cassandra na isang ahas. Bilin ni Anita sa kanyang marketing manager. Kinabukasan, matapos ang eskandalo, hindi pa man natatapos ang usapan tungkol sa panloloko nila Cassandra at Mark at sa pinakalat niyang mga litrato ng kababuyan ng mga ito. Muli na namang nabuhay ang isyu noon na lahat ng lalaking dumadaan sa kanya ay niloloko lamang siya. Para bang sumpa na ang bawat lalaking minamahal niya. Ang bawat taong pinagkakatiwalaan niya at tinutulungang maabot ang mga pangarap ng mga ito ay siya ring sisira sa kanya. Wala nang bago. Malamig na bulong ni Anita sa sarili. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang unti-unti nang tumitigas at tumataas ang pader sa puso niya. Agad siyang nagpahanap ng bagong sekretarya. Hindi dahil kailangan niya ng tulong, kung hindi dahil gusto niyang patunayan na hindi siya matitinag ng kahit na sinong aalis. Nang dumating ang araw ng interview, handa na siya. Ngunit halos malaglag ang panga niya nang bumukas ang pinto at pumasok ang pinakahuling aplikante sa araw na iyon na halos nagpasikip ng kanyang dibdib. Namumukhaan niya ito, subalit ang laki ng pagbabago sa pisikal nitong pangangatawan. Good morning po. I'm Marco Villamor. Magalang na bati ng binatang matangkad. May tikas at may ngiting parang kayang tunawin ang lahat ng pader na itinayo niya. Hawak nito ang folder na agad na kinuha ng isang empleyado at ibinaba sa kanilang mesa. Marco Villamor? Ang lalaking minsan niyang tinanggihan noong kolehiyo dahil naniniwala siyang may mas karapat-dapat na lalaki para sa kanya at dahil tila mas mataba pa siya noon. At heto siya ngayon, naghahanap ng trabaho pero dala pa rin ang kumpiyansang hindi nabura sa haba ng panahon. Bakit napakagwapo niya? Si Marco ba talaga ito? Ang patpating pinaiyak ko noon? Bulong ni Anita habang nakatitig kay Marco na may matamis na ngiti sa kanya. Napakuyom si Anita ng kamao. Pilit na pinapatatag ang sarili at pinakakalma ang puso niyang nagwawala. Hindi makapaniwala na ang nerd at patpating lalaki noong kolehiyo ay isang matikas at napakagwapong lalaki na ngayon. Sigurado ka bang dito ka mag-a-apply? Tanong ng HR na mukhang kinikilig pa habang nakatitig kay Marco na ngumiti lamang sa kanila. Bakit po? Delikado ba rito? Tanong ni Marco kaya't madiing napapikit si Anita. Hindi naman, kung hindi ka allergic sa matataray. Biro pa ng HR. Tumingin sa kanya mga empleyado kaya patay mali siyang nagtaas ng kilay si Anita. Nagtama ang paningin nila ni Marco na ngumisi lamang. Dahilan kung bakit lumabas ang magkabilang dimples nito. Ha? Hindi naman po. Mataray din ang anak ko. Kaya naman sanay na akong magpaamon ng matataray na babae. Wika nito't nailipat ang tingin ulit kay Anita. Ngumiti pa lalo si Marco. Unti-unting napatango si Anita dahil sa nalaman. Para sa kanya, hindi naman dapat siyang kabahan dahil mukhang pamilyado na ang 32 anyos na lalaking nanligaw sa kanya noong college. Hindi na ito binata. You're hired. Biglang saad ni Anita at tumayo kaya't nakita niyang natigilan ng mga empleyado sa loob. Agad-agad po, ma'am.
Tanong ni Faye. Bakit hindi? Ang ganda ng credentials niya. At isa pa, para maiba naman. Panay babae na lang ang nagiging sekretarya ko. Malamig na saad ni Anita at inirapan si Marco nang makita itong ngumisi. Natanggap agad si Marco dahil sa maganda niyang credentials. At para kay Anita, ay simula na rin siguro na hindi na babae ang magiging sekretarya niya. Na-trauma na siya kay Cassandra. Unang araw pa lang ay may balita ng kumakalat na agad namang nakarating kay Anita nang pumasok siya. Yung bagong sekretarya ni Ma'am Anita, parang model ano? Ang manly, sarap magpasakal, palaging nakangiti, parang walang pinagdadaanan. OMG, single dad daw. Naitanong nung HR habang inoorient kanina sa trabaho niya. Tumitili ang isang empleyadang nadaanan ni Anita. Oo nga, napakabango pa. Ang sarap sigurong maglambitin sa braso nun ano? Ang sarap! Siguro malaki ang ano nun. Eme! Grabe, nakakagigil. Ready na akong magpakainas anak niya. Saad pa ng isa kaya't napataas ang kilay ni Anita. Nanahimik lang ang mga ito nang makapasok na rin siya sa elevator. Good morning, Ma'am Salamanca. Saad na mga ito kaya't simpleng pagtango lang ang sinagot niya. Alam niyang mga chismosang ibang mga empleyado at tiyak na pinagtatawanan siya ng mga ito dahil muling nabigo sa pag-ibig. Ngunit tila na ilipat ang atensyon ng mga ito kay Marco. Ngunit napaisip siya. Single dad? Ha? Bulong ni Anita. Hinayaan ni Anita ang mga kumakalat na pantasya kay Marco. Ayaw niyang mangialam sa mga chismis. Ang nais niya lang, ayusin ang pagpapatakbo ng kumpanya na pinaghirapan niya. Isang araw ay sinugod ni Mark si Anita. Sa parking ay inabangan siya ni Mark. Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit nagka-leche-leche ang buhay ko. Nang dahil sa'yo nabuli ako sa trabaho. Sigaw ni Mark. Lasing ito at na-corner si Anita. Malakas na naipalo ni Anita ang dalang bag nang sinubukan siyang hawakan ni Mark. Malakas si Anita at palaban. Subalit lalaki pa rin si Mark. Iba pa rin ang lakas nito. Ikaw pang may ganang magpakita sa teritoryo ko matapos mo akong lokohin. Umalis ka rito bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya. Sigaw ni Anita subalit matigas si Mark. At napatili siya nang sabunutan siya nito at malakas na hinatak papalapit dito. Sa tingin mo ba palalampasin kong ginawa mong pagpapakalat sa mga litrato namin ni Cassandra? Bakit? Hindi mo ba naitanong ang pagkukulang mo? Boring ka, Anita. Maganda ka lang pero wala ka namang silbi. Ni hindi man lang kita natikman. Sigaw nito. Susuntukin sana ni Anita si Mark nang may humawak sa braso nitong nakasabunot sa buhok niya. Let my girl go. Malamig na utos ni Marco. Parehas na natigilan si Mark at Anita sa biglaang pagsulpot ni Marco. Malamig ang titig nito kay Mark. Tila handa siyang ipaglaban nito. Ikaw ang bumitaw. Sino ba to, Anita? Sinasabi ko na nga bang malandi ka rin eh. May lalaki ka rin. Lasing na pag-aakusa nito samantalang titig na titig lang si Anita kay Marco na tila nanliit si Mark dahil sa tangkad at ganda ng pangangatawan ni Marco. Bitawan mo siya, pre. Huling ulit ko na ito. Bulalas ni Marco na tila pinipigilan ng sarili na hatakin ng kamay ni Mark dahil alam nitong masasaktan si Anita. Malandi ka, Anit! Hindi na ituloy ni Mark ang sasabihin. Nang malakas na in-uppercut ni Anita si Mark. Sumakit ang kamao niya pero nasatisfy siya sa ginawa niya. Umiling si Mark habang hawak ang baba. Hindi ako naniniwalang pinagpalit mo na ako agad. Anita, baliw na baliw ka sa akin, hindi ba? Sa akin ka lang. Nababaliw na sigaw ni Mark. Ako? Baliw na baliw sa'yo? Oo. Siguro noong hindi ko pa nakikita ang mini Armalite mo na siyang ginagamit mo sa babae mo. Pero ngayon, kahit maglupasay ka pa sa harapan ko, hindi na ako babalik sa kagaya mo. Matapang na saad ni Anita. Babalik ka rin sa akin, Anita. Hindi ako makakapayag na... Muling naputol ang sasabihin ni Mark nang makita nitong hinatak ni Marco si Anita. At siniil ng mabalasik na halik. Halos lumuwa ang mata ni Anita sa gulat. Ngunit hindi kalaunan ay sinagot niya ang nanghihikayat nitong halik. Samantala,
Nakatingin si Marco kay Mark habang nakikipaghalikan kay Anita. Dahil siguro sa takot sa magandang pangangatawan ni Marco, ay umatras si Mark at hindi na sumugod. Hindi pa tayo tapos, Anita. Kakasuhan kita sa ginawa mong pamamahiya sa akin. Pananakot ni Mark. Umalis na ito kaya naman dahan-dahang naghiwalay ang mga labi nilang dalawa. Hinihingal si Anita at napagtanto ang ginawa nila ni Marco sa harapan ni Mark. Sorry, naririnig ko kasing tungkol sa ex-fiancé mong yun eh. Hindi ko intensyon na halikan ka. Gusto ko lang talaga siyang itaboy. Bulong ni Marco. Sa susunod, huwag mo nang uulitin yon. Hinayaan ko lang dahil gusto ko rin itaboy si Mark. Bulong ni Anita at umiwas ng tingin. Pinilit niyang magmukhang masungit para hindi nito sabihin na nagustuhan niya ang halik. Ramdam pa rin nilang dalawang labi ng isa't isa. Okay, magtrabaho na tayo. Kalimutan na natin yon. Bulong ni Anita at tinalikuran si Marco. Ngunit natigilan siya nang muli itong magsalita. Kung guguluhin ka niya ulit, sabihin mong may ipinalit ka na sa kanya. Hindi mo dapat hinahayaan na sinasaktan ka ng kung sino. Wika ni Marco dahilan kung bakit lumingon si Anita. Kaya kong sarili ko pero thank you sa tulong mo kanina. Anyat naglakad ng paalis. Dahan-dahan nilang dalawang hinawakan ang kanilang mga labi. Ramdam pa rin ang init ng halik ng isa't isa. Ngunit natigilan si Anita. Ilang beses na siyang nasaktan kaya't maling-mali na may maramdaman siyang kiliti dahil kay Marco. Hindi ako pwedeng mahulog ulit sa mga kauri ni Adan. Pare-parehas ang silang manluloko. Bulong ni Anita. Ayaw na niyang sundan pa ang tatlong lalaking sinaktan lang siya. Unang linggo pa lang ni Marco bilang sekretarya. Ramdam na agad ang init ng banggaan nila ni Anita. At tuluyan ngang kinalimutan ang kanilang halikan sa parking lot. Totoo ngang napakasungit nito at hindi namamansin. Mas lumala pa kesa sa babaeng niligawan niya noon sa kolehiyo. Galit na galit sa akin. Wala naman akong ginagawa para magalit siya. Bulong ni Marco habang nakatitig sa tambak na paper sa mesa niya na kailangan niya munang i-check ang mga documents bago ipasa kay Anita. Marami ring naririnig si Marco na chismis dahil nga magaling makisama kahit na may pagkatahimik ay nasagap niyang napagdaanan ni Anita sa mga naging nobyo nito. Ngayong araw ay pababa sila sa conference room kaya't nasa elevator sila kasama ang ibang empleyado. Hi Sir Marco! Kinikilig na saad ni Julie. Ngumiti si Marco kaya't halos nahimatay sa kilig ang ilang mga empleyado. Sir Marco, tulungan na kitang buhatin ng mga folder. Saad pa ni Faye. Kulang na lang ay hubaran si Marco. Hindi. Okay lang. Nakangiting sagot ni Marco. Tahimik si Anita. Halos umikot ang mata niya sa pagkairap sa hangin at hinayaan ang mga to na magnasa sa kanyang sekretarya. Sir Marco, sabay ka na sa aming mag-lunch later ha? Saad pa ng isa. O sige, bakit naman hindi? Sagot ni Marco kaya't napangisi si Anita. Men. Sarkastikong bulong niya kaya't nilingon siya ni Marco. Ha? May sinasabi ka po? Tanong nito. Ituloy niyo lang yung pag-uusap niyo. Mukha ba akong may sinasabi? Hindi naman, di ba? Nakataas ang kilay na tanong ni Anita. Natahimik ang buong elevator sa kasungitan niya. Ganito na ang normal na araw kay Marco at Anita. Sa tuwing papasok si Marco sa opisina, wala pang isang minuto. Naroroon na agad ang listahan ng mga ipapagawa. Mga memo, tawag, report, meeting schedules na parabang sinusubok ni Anita kung hanggang saan ang pasensya niya. Matapos ang conference meeting ay pinapalibutan na ng mga empleyado si Marco. Napaisip tuloy si Anita. Kaya ka siguro single dahil babaero ka. Patpatin. Hindi ka naman ganito kagwapo noon eh. Kaya nga rin kita binasted. Ngayon naman ini-enjoy mo ng atensyon ng mga babae sa paligid mo. Mga lalaki nga naman, ha? Umasim ang mukha ni Anita nang nakangising lumingon sa kanya si Marco. At kumaway pa. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang irapan to't iwan. Kinahapunan ay bad trip na Anita ang sumalubong kay Marco. Patpatin, hindi ko yan sinabing stapler mo.
Iklip lang para madaling paghiwalayin. Bakit bang tigas ng ulo mo? Mariing tanong ni Anita. Hindi man lang lumilingon sa binata habang nagtatype sa laptop. At hindi rin napansin na tinawag niya ito sa palagi niyang pangaasar dito noong kolehiyo pa lamang sila. Napakamot ng batok si Marco at ngumiti ng tipid. Pasensya na, Ma'am Taba. Akala ko kasi magandang tingnan kung maayos na naka-stapler. Natigilan si Anita dahil tinawag din siya ni Marco na taba. Tila bumalik sa pagiging kolehiyo kahit malaki na ang ipinagbago ng katawan nila. Sexy na si Anita at Marco ngayon. Parehas nang naaalagaan ng mga katawan. Akala mo lang, sa opisina ko, hindi pwede ang akala lang. Facts lang. Dapat magtatanong ka. Tumayo si Anita at inabot ang papel. Halos idampi sa dibdib ni Marco kaya't naramdaman niya kung gaano katigas ang dibdib ng binata. Next time, gamitin mo yung utak mo. Hindi puro charm lang. Malakas ka lang sa mga babae rito kasi hindi nila alam na napakapayat mo noon. Pero sa trabaho, pumapalpak ka. Hindi nakasagot agad si Marco. Ngumiti lang ito na para bang inaasar pa siya. Parang sanay nakasungitan niya. Ang init ng dugo mo sa akin, Taba ah. Bulalas ni Marco kaya't masamang tumingin si Anita sa kanya. At bakit hindi patpatin? Wala kang ibang ginawa kung hindi ang makipaglandian dyan sa labas. Tapos, gagawa ka ng kapalpakan sa trabaho rito sa akin. Ang alam mo lang, ngisihan at magpa-cute sa labas, Marco. Wika ni Anita. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya rito at sa mga babaeng nilalandi nito. High blood ka na naman sa akin agad, Ma'am Salamanca. Kung tutuusin, ako nga dapat ang magalit sa'yo eh. Like, oo, dapat ako talagang magtampo sa'yo. Natatawang biro nito. At bakit ka naman magagalit sa akin, Aber? Ako ang nagpapasahod sa'yo. Pinapagalitan kita kasi sa kapalpakan mo. Aba, problema mo na yun kung magagalit ka sa akin, tama? Nakakunot ang noong tanong ni Anita. Dapat akong magalit sa'yo kasi, you know, dahil binasted mo ko noon sa college. Gandang-ganda ka kasi sa sarili mo, kaya't ayaw mo sa pangit na ako noon. Tas yung napili mo namang lalaki, niloko ka lang. Sakit, di ba? Kaya minsan, totoo yung sinabi ni Andrew eh. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Kaso, paano ba yun? Hindi na ako pangit ngayon eh. Sayang naman. Pagpaparinig ni Marco kaya't natigilan si Anita. Hindi ka pa nakaka-move on doon? Patpatin? Masama pa rin ang loob mo kasi hindi kita pinili. Malamang, napakatorpe mo noon. O ano, tama ako, di ba? Natatawang tanong ni Anita at hindi pinapahalata ang kaba sa kanyang dibdib. Ewan ba niya pero tila hinahatak siya ng karisma ni Marco. Samantalang nagkibit balikat si Marco at nginisihan lang siya. Ewan ko, mukha namang naka-move on ka na. Nakangising saad ni Marco at bumalik na sa pagtatrabaho. Kinagabihan, habang nag-aayos si Marco ng mesa, nakatingin lang si Anita mula sa malayo. Nag-overtime sila dahil sa dami ng orders. Sa unang pagkakataon, hindi niya napigilang mapansin ang pagiging kalmado nito. Kung papaanong kahit masama ang ugali ni Anita, ay nagagawa nitong ngumiti at makipag-asaran pa sa kanya. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Anita. Nanlalamig ang tono. Baka naghihintay yung anak mo sa'yo. Hindi pa, Ma'am Taba. Tulog na yun ng mga ganitong oras. Mauna ka na pong umuwi. May assignment pa ako eh. Sa anak ko. Sagot ni Marco sabay kindat. Mas demanding pa yun kaysa sa'yo. Pero at least, sweet siya pagkatapos akong sungitan. Nagpiprint pa ako ng mga project niya para makatipid ako sa bond paper at ink sa bahay. Natawa si Marco dahil doon. Sa totoo lang, ay may pinag-iipunan siya. Yun ay ang pagpapagamot sa anak niyang si Mika. Kailangan itong maoperahan. Sa ilalim ito sa orthopedic surgery upang makalakad ito ng maayos at maiayos sa mga buto nito. Nasaan ang nanay nun? Alam na kasi ng lahat dito na single parent ka. So, nasaan ang nanay ng anak mo? Biglaan at malamig na tanong ni Anita habang nakasandal sa pinto ng opisina at nakatitig na kay Marco. Napangisi ngunit napatigil si Marco sa ginagawa. Hindi niya agad sinagot si Anita.
Bahagyang ngumiti pa ang binata pero may halong pang-uuyam. Ikaw tsismosa ka rin pala eh. Hindi ko akalain na sumasagap ka rin ng chismis dito sa opisina, taba. Biro ni Marco pero hindi naaalis ang ngisi sa labi ni Anita na may pagdududa sa kanya. Huwag mong sabihing ikaw na ngayon ang manluloko, patpatin. Niloko mo yun Para kang magnet ng mga kababaihan eh. Hindi na ako magugulat kung kaliwat kanan ng pambababae mo noon. At siguro hanggang ngayon nga. Ganyan naman kayo mga lalaki. Biro ni Anita. Subalit ang pait na sinabi niya ay tila bigat na iniwan ni Mark at Cassandra sa kanya. Naglamat na talaga sa kanya ang kababuyan ng dalawa. Napahagalpak ng tawa si Marco. Kapag ba sinabi kong kabaliktaran nun ang nangyari ay maniniwala ka ba, taba? Tanong ni Marco habang inaayos ang papel na kakaprint lang. Ako ang niloko, katulad mo. Natigilan si Anita. Hindi niya inaasahang ganun kabilis at ganun kadiretsa ang sagot ni Marco. Hindi ako manluloko kagaya ng mga naging lalaki mo na naririnig kong chismis sa buong building tungkol sa'yo. Hindi ako ganun. Hindi ako nagsasayang ng pagmamahal na ibinibigay sa akin, Anita. Dagdag pa ni Marco na may pilit na tawa pero hindi maitatago ang pait sa tono. Wow! Napaka-honest mo naman. Sarkastikong sagot ni Anita. So pinaikot ka? Nilimas ang ipon mo tapos niloko ka, ganon? Napakagatlabi si Marco at tumango. Actually, oo. Hindi lang nilimas. Pati tiwala ako sa sarili, dinala rin. Noong naskam ang business na napundar ko dahil sa pagtatrabaho, nagka-leche-leche ang buhay namin. Pati anak ko, muntik ko pang hindi makuha sa kustodiya. Buti na lang akong nanalo. Bulong ni Marco kaya't natigilan si Anita. Tahimik siya. Hindi niya inaasahan na ang dating nerd na binasted niya ay dumaan pala sa ganong klaseng impyerno. Katulad niya ay napana rin ito ni Cupido at napaglaruan ng isang manloloko. Tila unti-unting nababawasan ang panlalamig sa puso niya habang pinakikinggan si Marco. Kaya ka nagpagwapo, ganun ba yon? Nagpaganda ka ng pangangatawan para balikan ka niya? Tanong ni Anita. Iba rin kasi ang magagawa kapag broken-hearted ang isang taong nagmamahal. Gwapo na ako noong naging kami ni Maricel, no? Noong binasted mo ko nun sa college. Akala ko end of the world na. Pero totoo pala yung sinasabi nila na pag na-reject ka ng taong gustong gusto mo, minsan doon ka pa mas gaganahang ayusin ang sarili mo para sa susunod na magpapansin ka, mapapansin ka na. Tumatawang sabi ni Marco habang sinisiksik sa envelope ang mga bond paper. Ganun na nga ang nangyari sa akin. Naging gym rat, aral ng bagong skills. Inayos kong sarili ko. In short, inihanda kong sarili ko para sana sa'yo. Ma'am Salamanca. Napataas ang kilay ni Anita. Para sa akin? Kunwari hindi makapaniwala si Anita. Pero nagtataka siya kung bakit may paru-parong kumiliti sa kanyang tiyan. So, ako palang motivation mo kaya't gumanda ang katawan mo? Tumawa si Marco pero may halong lungkot. Partly, oo. Pero yung motivation na yun, nawala na rin nung malaman kong may nobyo ka na noon. At napagtanto ko na kaya hindi mo ko sinagot kasi pangot pa ako noon, taba. Patpatin pa na kapag sinuntok mo lilipad sa malayo. Kaya pinili ko nilang maging ghost. Hindi na ako nagpakita sa'yo. Ayoko ring maging third party kagaya ng iba. Natigilan si Anita. Sa unang pagkakataon, parang may kakaibang lungkot siyang naramdaman. Yung klase ng lungkot na hindi mo maipaliwanag kung bakit ka apektado sa kwento ng isang taong matagal mo nang tinabla at kinalimutan. Then, dumating si Maricel. Charming, sweet. Yung tipong ibubuhos ko sa kanya yung pagmamahal na hindi mo nasuklian. Ganun. Akala ko siya na. Pero ganyan siguro talaga ang mga akala. Nauuwi sa pagkabigo. Ani Marco habang pilit na ngumiti. Kaya pala may trust issues ka rin. Sagot ni Anita. Mas banayad na ngayon ang boses. Kaya pala may galit ka sa mundo. Ganting banat ni Marco. Ngumiti pero hindi mapanukso. Tumahimik silang dalawa.
Tila parehong napagod sa bigat ng kani-kanilang mga kwento. Hanggang sa muling nagsalita si Anita. At ngayon, sekretary ka ulit. Hindi ba parang backward step sa'yo yun? From CEO ng pausbong na negosyo to secretary? Tanong niya. Umiling si Marco. Hindi to step backwards, taba. Survival step to. Hindi ako namimili ng trabaho. Basta't maibigay ko lang kay Mika yung gamot niya. Makaipon sa pagpapa-opera niya. May pang-therapy siya at pangangailangan niya sa eskwelahan. Yung tuition niya. Yung buhay na deserve niya. Ako? Anytime pwede akong sumagal ulit para maibangon ng naskam kong negosyo. Pero si Mika, hindi po pwedeng isugal ang kalusugan niya. Mas mabuti na tong maayos na trabaho sa ilalim ng isang mataray at demanding na boss. Kesa yung mabuhay sa utang at awa. Nakangiting Anya. Hindi nakasagot si Anita. Napako ang tingin niya kay Marco. Tila nakaramdam siya ng bilib sa lalaking nasa harapan. Hindi dahil sa awa, kung hindi dahil sa pagkamangha. Ibang klaseng lalaki. Walang yabang, pero puno ng dignidad. Hindi siya humihingi ng simpatya mula sa iba. Pero ramdam mong bigat ng responsibilidad nito bilang isang ama. Okay, fine. Hindi ka pala basta-bastang charm boy. May hugot ka rin pala. Bulalas ni Anita habang iniiwas ang tingin. Next time, huwag ka agad mag-a-assume. Baka akala mong manluloko ako, yun pala. Niloko rin. Sabi ni Marco na may bahagyang ngiti. Pareho lang pala tayong niloko, taba. Muling nagtagpo ang mga mata nila. Sa wakas, hindi na puro yabang ang palitan nila kung hindi katotohanan. Simpleng pangunawa sa pinagdaanan ng isa't isa. Sabi mo, kailangan siyang operahan? Kung kailangan mo ng tulong. Natigilan si Anita. Ganito rin siya dati. Naalala niya na palagi siyang naloloko dahil sa kabaitan niya. Kaya't pinigilan niyang sarili na alokin ng tulong si Marco. Madiin na napapikit si Anita pero nagsalita pa rin siya. Kung kailangan mo ng tulong, pwede tayong magkaroon ng charity para sa anak mo. Sa dami mong babae rito sa opisina, pwede kang humingi ng tulong sa kanila. Isa-isahin mo lahat. Hindi agad nakasagot si Marco. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon, parang bumaliktad ang ihip ng hangin. Kaya ko pa naman. Huwag kang ganyan. Napatingin si Anita. Bakit? Kasi kung ganito palagi ang exchange natin, baka mahulog ulit ako sa'yo. Mahirap na baka mabasted ulit ako. Banat ni Marco ngunit biro lamang yon. Hindi nakasagot si Anita. Lumipas pang 1 linggo at napapansin pa ni Anita ang sipag ni Marco. Tama ito. Hindi nga talaga ito namimili ng trabaho. Patpatin, ilang beses ka bang sasabihin? Italicized, hindi bold. Singhal ni Anita habang tinuturo ang report. Ngumiti lamang si Marco. Kunot ang noo pero hindi nagpatalo. Noted na ba? Pasensya na. Nataranta ako sa dami ng reports eh. Napahinto si Anita. Gusto niya sanang magalit ulit pero may kung anong kiliti sa tiyan niya sa sagot nito. Mabilis niyang itinago sa pamamagitan ng malakas na pag-irap. Pero isang araw, may hindi inaasahang nangyari. Habang abala sa meeting, pumasok si Marco dalang isang batang babae na mga nasa 7 taong gulang. Mahigpit ang kapit kay Marco. Halatang may iniindang ang sakit. Sorry, taba. Mahinahong wika ni Marco. Bakas ang kaba sa mukha. Nagkasakit yung yaya niya eh. Wala akong choice kung hindi isama siya. Hindi rin kasi siya makakakilos ng maayos dahil sa sakit niya. Hirap siyang maglakad eh. Napatingin si Anita sa bata. Mahaba ang pilik mata. Singkit ang mga mata. At may ngiti na parang walang bigat sa mundo. Napalunok siya. Hindi niya maalala ang huling beses na may inosenteng ngumiti sa kanya ng ganon. Kung gusto mo, palabasin mo na lang yan. Bawal ang bata rito, Marco. Nasa memo natin yan. Malamig niyang sabi. Ma'am, ngumiti si Marco sabay haplos sa buhok ng anak. Tahimik to, promise. Mas mabait pa sa'yo. Behave to lagi kapag may work ako. Hindi mo siya mararamdaman, promise yan. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano siya lalaban. Hindi sa utos, hindi sa salita, kung hindi sa kakaibang presensya ni Marco at ng anak nito na
unti-unting nagpapalambot sa pader na matagal niyang itinayo. Mula nang maisama ni Marco ang anak niya sa opisina, may kung anong nagbago kay Anita. Hindi man niya aminin, nahuhuli niyang nakangiti siya habang pinagmamasdan ng mag-ama. Mabuti siyang ama, kitang-kita ko yon. Mahinang saad ni Anita. Nang utusan niya si Marco ay naiwan sila ni Mika. Hi Ma'am Anita! Nakangiting bati ni Mika kaya naman napangiti siya. Ginulo niya ang buhok ni Mika. Hi, okay ka naman ba? Komportable ka ba rito? Tanong niya. Wala si Marco kaya ngayon pwede siyang hindi magsungit dahil si Mika ang kasama niya. Nakaupo ang bata sa tabi ng kanyang mesa. Tahimik na nagkukulay sa isang papel na ibinigay niya kanina. Sa kabila ng kalagayan nito, hindi maipagkakaila ang sigla ng bata sa bawat pagngiti at pagkukwento sa kanya. At habang pinagmamasdan niya ito, may malamig ngunit pamilyar na pakiramdam na gumapang sa dibdib niya. Parang hinahaplos ang isang lumang sugat na akala niya tuluyan ang nagsara. Ma'am Anita, thank you po kasi kahit sinusungitan mo si Daddy, hindi mo pa rin siya tinatanggal sa work. Masipag po talaga si Daddy at nais mag-ipon para sa akin. Saad ng bata kaya't napangiti si Anita. Bigla na lang tumayo si Mika. Bit-bit ang kanyang ginuhit na bulaklak at isiningit yon sa harap ng laptop ni Anita. Ma'am Anita, para sa iyo po. Masiglang sabi ni Mika. Napakurap si Anita. Ha? Para saan to? Wala lang po, kasi ang ganda ng ngiti mo kanina Tapos, gusto ko lang po kayong pasayahin. Sagot ng bata sabay yakap sa kanyang bewang. Hindi agad nakagalaw si Anita. Hindi siya sanay sa ganitong lambing, lalo na't mula sa isang musmos. Pakiramdam niya may gumuhit na init sa paligid at napagtanto niyang matagal-tagal na rin pala simula nang may yumakap sa kanya ng ganito. Walang hinihinging kapalit, walang halong interes. Napahigpit siya ng bahagya sa yakap. Pilit niyang nilabanan ng nangingilid na luha. Salamat Mika, mahinang sabi niya. Ang bait mo naman. Umupo muli si Mika sa silya. Masayang ipinagpapatuloy ang pagkukulay habang panakanakay kumakanta sa sarili. Doon ni Anita naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang ikinukubli sa sarili. Yon ay ang pangarap na matagal nang itinatago, ang magkaroon ng anak. Hindi niya ito sinasabi kanina man, pero hindi niya itinuloy. Hindi niya pinursige. Dahil natakot siya. Paano na lang ako kapag tumanda na? Bulong ni Anita sa sarili. 30 na siya subalit sinarado na ang puso sa pagmamahal. Hindi naging mabuti ang kanya mga magulang. Laging sigawan, laging sumbatan. At ang inaasahang pag-aaruga ay napalitan ng takot. Paano kung magaya ako sa mga magulang ko? Paano kung masaktan ko lang ang magiging mga anak ko? Paano kung hindi ko kayang magmahal ng sapat? Kaya't inuna niya ang trabaho, ang career, ang mga bagay na kaya niyang kontrolin. Hindi ang puso, hindi ang pagiging ina. Pero ngayong narito si Mika, isang batang hindi kanya pero tila alam ang pintig ng damdamin niya. Para bang may butil ng liwanag na pumapasok muli sa mundong matagal nang nakakulob sa dilim. Bumalik si Marco makalipas lang ang ilang minuto. May dalang kape. Napansin niyang tahimik si Anita. Taba, okay ka lang? Tanong niya sabay abot ng kape nito kay Anita. Tumingin si Anita kay Marco saglit na tumigil bago ngumiti. Okay lang, Marco. Siguro? Tanong niya. Medyo mahinahon ang tono. Taba? Tanong pa ni Marco. Salamat sa pagdadala kay Mika rito. Hindi ko alam na kailangan ko palang makilala siya para maalala kong may bahagi pa pala akong hindi tuluyang nawawala. Bulong ni Anita at tiningnan ang maamong mukha ng bata. Hindi agad nakasagot si Marco, pero kita sa mata niyang nauunawaan niya ito. Baka hindi pa huli ang lahat, taba? Sabi ni Marco. Minsan, may ibang paraan ng buhay na pagtuturo sa atin kung papaanong magmahal ulit. Napatingin si Anita kay Mika na ngayon ay nakangiti. May bahid ng kulay ang pisngit daliri, para bang pintura ng bagong simula. Ngumiti si Anita.
Hindi bilang isang boss. Hindi bilang mataray na babae sa opisina. Ngumiti siya bilang isang taong muling pinapaalalahanang may karapatan pa rin siyang magmahal at mahalin. Mas dadalasan kong dalhin dito si Mika para kahit papano mabawasan ang kasungitan mo. Pagpapagaan ng loob ni Marco. Kumabog ang dibdib niya lalo nang ngumiti si Anita. Tila nakita niya ang babaeng unang inibig. Napakaganda. Bulong ni Marco habang nakatitig kay Anita. Isang gabi, parehas silang nag-overtime sa trabaho. Malakas ang ulan. Nakita niyang nag-aalala na si Marco na hindi makakauwi dahil sa lakas ng ulan. Nang nasa huling papeles na si Anita, ay tinutulungan na siya ni Marco. Para bang may umigting na kuryente sa pagitan nila nang magtama ang balat nilang dalawa. Hindi na yata tayo makakauwi. Saad ni Marco dahil sa lakas ng ulan at tiyak din ng ibang ruta ay bahana sa Metro Manila. Nitong mga nagdaang araw ay natatakot na si Marco sa nararamdaman. Tila bumabalik ang init at pagmamahal na akala niya na wala na nang makilala niyang ina ni Mika. Humigpit ang hawak ni Anita sa ballpen pero hindi na siya nakapagsalita ng bahagyang dumikit si Marco para kunin ang dokumentong nasa gilid niya. Naamoy niya ang pabango nito, malinis, mainit at nakakayanig ng tuhod. Sorry, saad ni Marco nang magtama ang balat nilang dalawa dahil parehas sanang kukunin ang isang ballpen. Hindi niya namalayang lumapit pa ang mukha nila at bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya ni Marco. Mabilis, mariin, parang matagal nang nagpipigil. Sorry, saad ni Marco nang mapagtanto ang ginawa niya. Do you still like me? Bakit bigla ka nalang nangahalik? Tanong ni Anita pero nakatitig siya sa mga labi ni Marco. Kapag ba oo ang sagot ko, pwede pa akong humalik? Malamig na tanong ni Marco kaya't napangisi si Anita. Why not? Tanong niya. Muling nagtagpo ang mga labi nilang dalawa. Sa halip na lumayo ay gumanti si Anita. Buong init, buong galit, buong takot na baka muli siyang masaktan. At sa unang pagkakataon, bumigay ang pader na itinayo niya ng matagal. Wala akong dalang pambalot sa talong ni Joshua. Baka may makalusot kung hahantong pa to sa kama. Bulong ni Marco pero nasa liig na ang mapangahas niyang halik at hindi mapigilan ng pananabik. Safe ako. Katatapos lang ng dalaw ko. Bulong ni Anita. Halos manlaki ang mga mata niya nang mapagtantong mabilis niyang sinabi yon. Walang pag-aalinlangan gayong ito ang kinatatakutan niya. Isang dahilan kung bakit siya iniwan ng mga naging nobyo. Dahil hindi niya maisuko ang sarili. Dahil sa kakaibang tromang hinatid ng magulang sa kanya. Ngunit bakit sa karismatik na si Marco ay napakadali niyang bumigay? Siguro, kung sinagot mo ko noon, nasagip nating pareho ang isa't isa sa mga buwisit na manluloko na yon. Bulong ni Marco kaya't natawa si Anita. Kung sinagot kita noon, walang Mika. Bulalas ni Anita kaya't napangiti si Marco. Nakulong ang ungol ni Anita sa bibig ni Marco nang muling magtagpo ang mga labi nila. Sa isang iglap, ang mga papel na kanina lang ay pinagkakaabalahan nila ay nagkalat na dahil nakapatong na si Anita sa kanyang mesa. Parehas silang hubad na hindi man lang nakararamdam ng lamig dahil sa aircon. Hindi ba tayo pwedeng mag-hotel, Marco? Nakakahiyang dito kung maisusuko ang kuweba ng hiwaga ko. Namumulang saad ni Anita kaya't nanlaki ang mga mata ni Marco. You're a virgin? He asked. Bakit? Hindi ba halata? Malalaki ang mga matang tanong ni Anita. Pwede akong tumigil kung hindi ka pa handa. Bulong ni Marco kay Anita. Samantalang titig na titig si Anita sa pagkalalaki nitong galit na galit. Nanginginig niyang dinangkal ang pagkalalaki nito at halos himatayin siya nang makitang lumampas yun sa isang dangkal niyang kamay. Ang laki! Bulong ni Anita. Papaano to magkakasya sa akin? Hindi pang gymnastic ang kuweba ng hiwaga ah. I mean, safe ba yung isaksak? Kinakabahang tanong pa ni Anita. Natawa naman si Marco. Ang laki talaga, Marco. Bulong ni Anita. Pero, pinagpalit pa rin ako.
Biro ni Marco bago dahang-dahang pinaglaruan ni Anita ang talong ni Joshua. I'll be gentle, I promise. Saad ni Marco kaya't wala nang nagawa si Anita nang tuluyan ng pinasok ng talong ni Joshua ang kanyang kuweba ng hiwaga. Halos mapasigaw siya sa sakit subalit hinalikan siyang muli ni Marco upang doon maibaling ang atensyon nito. Napasok na. Bulong ni Marco kaya't namula si Anita. O edi, welcome sa kuweba. Bulong ni Anita at sobrang pulang-pula. Hindi maunawaan ni Anita kung bakit bumigay siya kay Marco na kung tutuusin ay hindi niya pa tuluyang nakikita at hindi niya nobyo. Samantalang ito ang hindi nakuha ng mga nagdaang lalaki sa buhay niya. Nakakatawang sa nerd na binasted niya noong college ang maswerteng mabubukas ng kanyang kuweba. Nagpatuloy ang gabi sa pagitan ng mga halik at paghaplos hanggang sa mapunta sila sa kama sa mismong bahay ni Anita. Hindi bilang boss at sekretarya, kung hindi bilang taong parehong sugatan, parehong gutom sa init na bawal na nilang aminin. Pagkatapos, habang parehong hingal at nakahiga, unang nagsalita si Anita. Marco, huwag mong isipin na may ibig sabihin to. Napangiti naman si Marco, tumitig sa kisame. So, kasunduan lang? Sa kama lang? Exactly. Mariing sagot ni Anita, pilit na pinapatatag ang sarili. Sa labas ng silid na to, boss mo ko't empleyado lang kita. Wala nang iba. Tumango si Marco ngunit sa mga mata niya, may lihim na init na hindi niya kayang itago. Mahal pa rin talaga niya si Anita. Kung yan ang gusto mo, taba, mabilis akong kausapin. Pero tandaan mo, hindi ako sanay na hanggang dito lang. At doon nagsimula ang kasunduang bawal magkaroon ng emosyon. Isang kasunduang hindi nila alam na masisira rin kalaunan. Nais lang kitang gamitin para maibsan ang init ng katawan natin pareho. Wika ni Anita. Nais niyang hindi na mahulog pa sa kahit na sinong lalaki. Okay. Nakangising saad ni Marco na labis na ikinainis ni Anita dahil pakiramdam niya ay napakahangin nito. Lumipas sa mga linggot na natiling lihim ang kasunduan nila Anita at Marco. Sa opisina, wala silang ibang relasyon kung hindi boss at sekretarya. Pero sa tuwing magpapa-overtime sila o kapag magkakasabay silang uuwi, natatapos ang gabi sa parehong silid kung saan tanging init ang usapan. Walang puso, walang pangako. Marco, baka may makahuli sa atin dito. Madiing saad ni Anita. Nasa loob sila ng conference room. Katatapos lang ng meeting. Hindi yan. Saad niya't bumaba ang halik sa kanyang leeg. Marco, sinabi ko lang na pwede nating gawin to kapag nangangailangan tayo. Hindi ko naman sinabing pati sa oras ng trabaho. Kinakabahang saad ni Anita pero unti-unti nang nilalamon ang dibdib niya ng init na hatid ng haplos ni Marco. Kaya nga ako ganito dahil kailangan kita. Ilang linggo na tayong abala dahil sa pagtaas ng share sa company mo. Abala tayo pareho. Hindi ko ba pwedeng agawin saglit ang oras mo? Tanong nito kaya naman hindi na nakahindi pa si Anita. Lalo na nang bumaba ang ulo ni Marco at pinagkaabalahan ang cupcake niya. Ang kuweba ng hiwaga. Napasabunot siya sa magulong buhok nito at tanging pag-ungol ang kumawala sa kanyang bibig. Siguraduhin mo lang na nakukondisyon ang talong ni Joshua. Bulong ni Anita kaya't natawa si Marco. Ma'am Anita? Halos manlamig ang buong katawan ni Anita nang may biglaang pumasok sa conference room. Tanong niya't napasabunot kay Marco na nasa ilalim ng mesa niya. At pilit niyang inilalayo ang mukha sa kanyang kuweba. Ang waterfalls sa pagitan ng kanyang mga hita. Pinanlakihan niya ng mga mata si Marco nang umisilang at ipinagpatuloy ang kalapastanganan. May ipapapirma po sana ang finance department. Pumunta po ako sa opisina niyo kanina Parehas po kayong wala ni Sir Marco. Lunch na po Wika nito't lalapit sana sa gawin niya. Nang itinaas ni Anita ang nanginginig na kamay para patigilin to. Makikita kasi nito si Marco na nauna nang magtanghalian at pinapapak siya ng buhay kapag lalapit ito sa pwesto niya. Wait! Ibaba mo na lang dyan sa mesa at umalis ka na. Ako nang bahala. Pinagpapawisan niyang sabi at madiin na napapikit.
nang maging mapangahas si Marco sa ilalim ng lamesa. "Ma'am, ayos ka lang po ba? Pinagpapawisan ka." Saad pa ng empleyado. Tumango si Anita at pinipigilan ng mapaungol ng malakas dahil sa ginagawa ni Marco. Yes. Yes. Mag-lunch ka na. Ako nang bahala sa paperworks na dinala mo." Kinakabahang saad ni Anita at tahimik na sinusuklay gamit ang nanginginig niyang kamay ang lapastangang nakaluhod upang paligayahin siya ngayon. Nagtataka namang umalis ang empleyado kaya't masamang tumingin si Anita kay Marco na ngumisi lamang. "Buwisit ka talaga kahit kailan. Manyakis." Saad ni Anita. "Alam ko namang gusto mo naman." Saad naman ni Marco. Nauwi sa pagkakarate sa conference room ang dalawang taong tila hindi na makahindi sa isa't isa. Tumagal pa ang pagsasama nila at napapansinan ng mga empleyado ang tinginan ng dalawa na may halong lagkit. Mas pinapatatag pa ni Anita ang sarili tuwing nakikita niya si Marco na nakikipagbiruan sa anak nito. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili na huwag kang mahuhulog. Hindi ikaw ang pipiliin ni Marco sa huli. Lagi at lagi ang ina ng anak niya. Tangi ang init lang ng katawan ng isang namamagitan sa inyo. Sinabayan na lamang niya ang init ng katawan niya. Kaya sa halip na magpakita ng lambing, mas lalo siyang naging istrikta. "Patpatin, bakit late ang report? Hindi porket magaling ka sa kama, exempted ka na sa trabaho." Malamig niyang bulong minsang naiwan silang dalawa. Napangiti si Marco. Lumapit hanggang halos dumikit ang labi niya sa tenga ni Anita. "Pinuyat mo ko kagabi. Baka lang nakakalimutan mong hindi mo ko tinantanan." Napakuyom ng kamao si Anita. Pilit na nilalabanan ang init na gumapang sa kanya. Hindi pwedeng bumigay, Anita." Saad niya sa kanyang sarili. Para sa kanya, si Marco ay isang tukso lamang. Isang panandali ang init na magpapaalala kung papaano muling mabuhay ang matagal ng patay na damdamin sa kaloob-looban niya. "Marco, ang kamay mo." Saway niya kay Marco nang maramdaman niya ang kamay nito sa hita niya sa ilalim ng malaking conference table. May mga kasama sila. "What? Wala naman akong ginagawa." Patay mali siyang bulong ni Marco kaya't kinurot ni Anita ang kamay nito. "Huwag kang humawak." Banta ni Anita kaya't ngumisi si Marco. Mabilis ang pintig ng kanilang puso. Sa bawat gabi na inuulit nila ang kasunduan, mas nagiging delikado ang puso ni Anita. Dahil sa kabila ng lahat ng pader na itinayo niya, hindi niya maitago ang katotohanang bawat halik, bawat haplos ay nagsisimulang magtanim ng butil ng damdamin na kinatatakutan niyang tumubo sa kanya at siyang sumira ulit sa kanyang puso. Samantalang si Marco ay hindi nagsasalita, pero sa mga mata niya, laging may tanong na parang naghihintay ng kasagutan mula kay Anita. "Behave ka rito kay Ma'am Anita, ha? Work lang si Daddy tapos kakain tayo sa McDonald's." Saad ni Marco kaya't napangiti si Anita. Ilang beses na silang sabay na kumakain tatlo at napagtanto niya kung gaano kalambing si Marco sa anak. "Okay po, Daddy. Ingat po." Saad ni Mika. Hinalikan ni Marco ang anak sa noo bago bumalik sa trabaho. Tahimik naman si Anita habang pinagmamasdan ang batang si Mika. Ang liit-liit ng katawan nito pero parang buo ang mundo ni Marco sa bawat haplos sa tingin niya sa bata. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kung may anong kumakalabit sa dibdib niya. Parang may kulang. Parang may binuksan si Mika na matagal na niyang iniiwasan. "Hi po, Ma'am Anita." Bati ni Mika sabay kindat sa kanya na parang sinadya pang maging adorable sa paningin niya para manlambot siya. "Namiss ko pong tumambay sa malamig mong office." Wala siyang sinabi agad. Pero naramdaman niya ang konting ngiti na pilit niyang pinipigil sa kanyang labi. "Mas lalo po kayong gumanda. Katatapos po ng therapy ko today eh. Sabi ni Daddy, malapit na pong operation ko." Bulong pa ni Mika sabay titig sa kanya na walang bahid ng takot o kaba. "Mabuti naman kung ganoon." Nakangiting saad ni Anita kaya titig na titig sa kanya si Marco. Nakakagulat na umaamo talaga si Anita kapag kasama ang kanyang anak. At tuwing si Marco ang kasama ay lagi na lang siyang masungit, bossy
at intimidating. Pero sa batang ito, parang isa itong diwata. Mika, huwag kang istorbo kay ma'am ha? Awat ni Marco pero banayad ang tono. Okay lang. Mahina pero malinaw na sabi ni Anita. Tumalikod siya agad sa kanila. Kunwaring may kukuhanin sa drawer. Pero ang totoo, tinatago niya ang biglang pamumuo ng luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi naman siguro masama kung magiging mabait ako ulit minsan. Kung tutulong ulit ako, dahil para naman to kay Mika. Bulong ni Anita sa kanyang sarili. Ilang oras ang lumipas. Maagang natapos ang meeting at bumalik siya sa opisina. Naabutan niya si Mika na tahimik na nagkukulay sa tabi ng mesa ni Marco gamit ang scratch paper. May drawing na bahay, araw at stick figures. 3 sila. Isang lalaki, isang babae at isang bata. Napansin to ni Anita. Tila bumigat ang dibdib niya sa pag-aakalang buong pamilya yon nila Marco. Sinong kasama mo dyan? Tanong niya sabay lapit. Ngumiti si Mika. Si Daddy po, ako, at ikaw po. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Anita sa loob ng ilang segundo. Sa unang pagkakataon ay may itinuring siyang pamilya. Ako? Tanong ni Anita. Opo, ikaw po yung nagluluto sa bahay namin sa drawing. Kasi lagi kang seryoso eh. Pero sabi ni Daddy, mabait ka raw kapag kinikiliti niya. Bakit ka po kinikiliti ni Daddy? Nagpe-play ba kayong dalawa? Tsaka, simula po nung nag-work siya rito, hindi na nalulungkot ng Daddy ko. Kaya gustong gusto ko po rito, Ma'am Anita. Sabi ni Daddy, malaki na raw ang naipon niya at konting panahon na lang po at matutuloy ng operation ko. Kaya kailangan ko raw magpalakas. Nakangiting sabi ni Mika. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Tila may batong naipit sa kanyang lalamunan. Mika, mahina niyang sambit. Gusto mong maglaro sa loob ng opisina ko? May extra paper ako doon para hindi ka mainip. Tumango si Mika, masigla. Yes po! Pero pwede po bang sabay tayo magkulay? Hindi agad nakasagot si Anita. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nagkulay sa papel. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, tumango siya. O sige pero wag mong ipagsasabi ha. Baka akalain ng staff. Nagkakagusto ko sa tatay mo kaya't napakalapit ko sa'yo. Biro niya pero bahagyang nanginig ang boses. Sa gitna ng simpleng pagkukulay ni Anita at Mika, bigla niyang nasambit habang pinagmamasdan si Mika ang pangarap niya. Gusto ko dati ng anak eh, pero natakot ako. Akala ko, baka hindi ako maging mabuting ina. Baka maging katulad ko lang ang mga magulang ko. Tahimik si Marco sa gilid ng opisina, pero narinig niya ito at hindi niya maiwasan na magkomento. Lumapit siya. Hindi mo naman kailangang maging katulad nila, Anita. Baka nga ikaw pang klase ng magulang na pinapangarap ng mga batang katulad ni Mika. Yung tipong kayang itaya ang puso para protektahan ang mahal niya. Napangiti si Anita kay Marco. Wala na ang dating bara-bara na sekretarya. Sa harap niya ay isang lalaking sugatan pero buong-buo na. Isang lalaking natuto mula sa pagkakabigo. At isang ama na handang gawin ang lahat para sa anak. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtago sa likod ng kanyang masungit na aura. Ngumiti siya. Alam mo, Marco, baka nga hindi lang yung batang binabago mo. Bulong niya. Nagkatinginan sila. Hindi bilang boss at sekretarya. Hindi bilang magkaaway sa nakaraan. Kung hindi bilang dalawang taong muling natutong makaramdam. At habang pinanonood nila si Mika na masaya sa kanyang coloring book, parehas nilang naisip na marahil may pangalawang pagkakataon nga. Hindi lang sa pag-ibig, kung hindi sa buhay mismo. Tahimik ang gabi sa opisina. Ang mga ilaw ay malumanay na sumasayaw sa kisame. Habang si Mika, mahimbing na natutulog sa maliit na sofa na inilagay ni Marco sa sulok ng opisina para dito. Nakauna nito sa maliit na backpack at yakap-yakap ang isang plushie na halatang hindi na bago. Pero mahal na mahal pa rin ito. Napakakalmado niya.
Nakangiting sabi ni Anita. Gustong gusto nga rito eh. Ini-spoiled mo kasi. Wika ni Marco. Nakaupo si Anita sa mesa niya. Kunot noo. Hawak ang isang dokumentong may mga detalyeng medikal. Kanina pa siya balisa. Bawat salitang nababasa niya tungkol sa kondisyon ni Mika ay parang kutsilyong tumatarak sa dibdib niya. Diagnosis, surgery, therapy, maintenance meds. Kung hindi pa kita pinilit na ipakita sa akin ang diagnosis ni Mika, hindi ka pa magsasabi sa akin. Mataray na saad ni Anita. Ang alam niya lang talaga ay may sakit to. Pero never namang nanghingi ng tulong si Marco na tila ba sinasarili ang problema. Napabuntong hininga siya at saka tumayo. Nilapitan niya si Marco at abalang-abala sa pagsagot ng mga emails. Marco, mahinang tawag niya. Tinignan siya ng lalaki. Bahagyang napakunot ang noo. Yung gamutan ni Mika, ako nang bahala. Sagot ko ng lahat. Natahimik si Marco. Walang isinagot sa sinabi ni Anita. Nakatingin lang ito sa kanya. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Inulit ni Anita. Mas malinaw. Seryoso ako. Ako nang sagot sa gastusin ng gamutan ni Mika. Huwag ka nang mahiya. Napaangat ang kilay ni Marco. Tahimik pa rin siya. Tila nag-aalangan. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Napakunot ang noon ni Anita. Ano? Ayaw mo ba? O tingin mo may kapalit to? Wala, huwag ka na mag-alala. Yung naipon mo, ilaan mo na lang para maitayo ang negosyong nais mo. Tumayo si Marco. Kaya naman ayaw niyang manghingi ng tulong mula kay Anita, ay ayaw niyang babatuhin siya ng mapanghusga na pineperahan at ginagamit lang si Anita katulad ng mga nagdaan nitong pag-ibig. Dahan-dahan ang galaw niya. Parang may bigat ang bawat hakbang ni Marco. Lumapit siya kay Anita at sa pagitan nilang dalawa ay tila may hangin na biglang lumamig sa paligid nilang dalawa. Taba, anya sa mababang tinig. Kung may kapalit man yan, huminto siya sa pagsasalita pero ang titig niya ay diretsyo sa mga mata ni Anita. Baka ang iniisip kong kapalit ang ayaw mong marinig. Saad ni Marco. Napasinghap si Anita. Anong ibig mong sabihin? Nagtagal ang katahimikan bago muling nagsalita si Marco. Kung tutulong ka sa gamutan ng anak ko, handa rin akong ibigay ang katawan ko sa iyo. Kung yun ang gusto mong kapalit. Ayokong magkaroon ng utang na loob o masumbatan na ginamit lang kita para sa pansarili kong kapakanan. Kaya kung nais mong gamitin ako, papayag ako. Seryoso na si Marco ngayon lalo pat tinawag na siya nito sa kanyang pangalan. Biglang bumigat ang paligid. Parang may humigop ng lahat ng hangin sa silid. Napaatras si Anita hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa gulat. Hindi niya alam kung maiinis siya, masasaktan o maaawa. Maraming emosyon ang naguunahan sa dibdib niya. Pero parang walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sa dami ng lalaking nanloko sa akin noon, Marco, mahinang sabi ni Anita. Pilit pinipigilan ang panginginig ng tinig. Ngayon lang ako inalok ng katawan bilang kapalit ng tulong. Kahit na ilang beses mo nang nakuhang katawan ko. Alam mo ba kung gaano kapangit pakinggan yan? Hindi umiwas ng tingin si Marco. Hindi rin siya nagmakaawa. Tahimik siyang tumango. Mabigat ang mga mata. Alam ko. At hindi ko yan sinabi para bastusin ka. Sinabi ko yan kasi alam kong mahirap tanggapin ang tulong kapag galing sa taong may kasaysayan kang ayaw mo nang balikan. Ipapaalala ko lang sa'yo. Pwede kang mahulog kasi sasaluhin naman kita. Saad ni Marco kaya't natawa si Anita. Ilang lalaki nang nagsabi noon pero bandang huli ay ibang babae pa rin ang pinili ng mga ito. Huwag kang magsalita ng tapos. Ginagawa ko to hindi para maitali ka sa akin dahil alam ko namang hindi mangyayari yun. Dahil tiyak na ang ina pa rin ni Mika ang nais mo. Nais nyo ng buong pamilya. Yan naman talagang totoo eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ako hihiling ng kung ano pa mang kapalit, maliban sa ino-offer mo. Malamig na sabi ni Anita. Napabuntong hininga naman si Marco. Hanggang ngayon, nasasaktan ka pa rin sa ginawa ni Mark na yun? Bulong ni Marco. Natawa lang si Anita lalo.
Akala ko ba may dignidad ka? Mahina pero matalim na tanong ni Anita. Yan bang ibig mong sabihin noon? Na hindi ito step backwards kundi survival step? Ibebenta mong sarili mo sa babaeng binasted ka noon? Natahimik ulit si Marco. Pero sa mga mata niya, hindi ito ang mukha ng isang lalaking kaya siyang bastusin, katulad ng mga lalaking dumaan sa buhay niya. Kung hindi isang lalaking desperado, naubos, nasaktan, at ngayoy handa nang ibigay ang lahat, kahit ang sarili para lang sa ikabubuti ng anak. Hindi ko inaalok yon dahil sa utang na loob. Inaalok ko yon dahil ikaw lang ang tumulong sa amin, Anita. At kung itong kaya kong ibalik, ibibigay ko. Kahit mawalan ako ng respeto sa sarili, basta wag lang mawalan si Mika ng pag-asa na gagaling siya. At ano man ang masama kung i-offer ko ang sarili ko sa'yo. Wala naman tayong tinatapakang tao. Gusto naman kita kahit anong masama ron. Tanong ni Marco. Halos manlamig ang buong katawan ni Anita sa pinagtapat ni Marco. Gusto mo ko? Imposible yan. Natatawang anya pero napabuntong hininga na lamang si Marco. Naupo si Anita. Tila nabaliktad ang mundo niya. Hindi ito ang klase ng lalaking inakala niyang muli niyang makakaharap. Hindi ito ang nerd na binasted niya noon. Hindi rin ito ang tipikal na lalaking nagpapalakas ng katawan para lang magpa-impress. At hindi ito mukhang ginagamit lang siya para sa pansariling kapakanan na labis sa kinakatakot ni Anita. Ito'y isang ama, isang taong handang mawala ang sarili para lamang sa anak. Hindi niya namamalayang tumutulo na pala ang luha niya. Hindi yan ang gusto kong kapalit, Marco. Hindi ang pagkagusto mo sa akin na posibleng huwad din naman. Bulong niya. Hindi kita tinutulungan para gamitin ka at ang katawan mo. Ginagawa ko to dahil sa bata. Dahil kay Mika. At ikaw naman ang nag-offer ng sarili mo sa akin. Hanggang kailan? O sige, payag ako. Yak naman na kapag nagsawa ka na rin, aalis ka't pipili ng iba. Malamig na saad ni Anita. Tumingin sa kanya si Marco. May luhang pilit ding nilulunok. Ayoko ng kapalit, Marco. Pero kung totoo man na nahulog ka ulit sa akin. Nag-angat siya ng tingin. Mahina ang ngiti pero matalim ang mensahe. Siguraduhin mo lang na hindi lang dahil may kailangan ka. Natigilan si Marco. Tumingin siya kay Mika. Nakasalukuyang tulog pa rin. Payapa. Hindi taba. Sagot niya. Kung mahuhulog man ako ulit, sana yun na yung pagkakataon na hindi mo na ako babaste rin. Matapang ding saad ni Marco. Makalipas ang ilang linggo, tahimik na nagpatuloy ang takbo ng buhay sa opisina. Hindi man ito pinapahalata ng dalawa ngunit halata sa mga kilos nila Anita at Marco ang unti-unting paglapit ng damdamin nila. Sa bawat sabayang pagkain, sa tahimik na pagkukulay nila ni Mika tuwing hapon, sa mga lihim na titig na parang may gustong sabihin, naramdaman ni Anita ang pag-iba ng ihip ng hangin. Grabe sila, Ma'am, ano? Bagong boylet na naman? Sana hindi nalokohin si Ma'am. Tingin ko hindi naman siya katulad ni Sir Mark. Wika ni Faye na mula si Anita. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Laman na sila ng chismis sa buong opisina. At sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti na ring lumalambot ang puso ni Anita. Si Marco, sa kabilang banday hindi rin nagtago ng nararamdaman. Sa halip, tuluyan na siyang nanligaw. Sa simpleng paghatid sundo, pagbili ng paboritong kape ni Anita tuwing umaga, at sa mga post-it na iniiwan sa mesa nito. Kaya mo yan, Ma'am Taba. P.S. Ang ganda mo sa suot mo ngayon. Huhubarin ko na lang yan mamaya ah. Halos namutla si Anita sa sulat ni Marco. Napakalandi naman talaga. Bulong niya sabay sumilay ang ngiti sa labi ni Anita. Sa isang tahimik na hapon, habang pinanonood nila si Mika na naglalaro sa playground ng ospital, biglang nagtanong si Marco. Kung sakali bang manligaw ako ng todo-todo, may pag-asa ba ako? Ngumiti si Anita pero agad din yung pinawi. Huwag mo na akong lokohin, Marco. Hindi naman ako nagbibiro, saad ni Marco. Hanggang sa naramdaman nila ang pagdating ng isang presensyang
Matagal nang hindi nagpaparamdam. Marco? Mahinang saad ni Maricel. Tumigil ang lahat. Parang may humigop ng hangin sa buong silid. Si Maricel, ang ina ni Mika. Ang matagal na hindi nagparamdam ay nakatayo sa may pintuan. May daladalang laruan at isang supot ng prutas. Maayos ang bihis nito. Maganda pa rin. At may ngiting puno ng kumpiyansa. Tumakbo si Mika sa kanya. Mami! Nagyakapan ng dalawa. Saglit na natahimik ang buong palaruan. Bumigat ang loob ni Anita. Oo nga pala, hindi siya ang ina ni Mika. Kahit pa mahalin niya ng lubos ang bata. Pagkatapos ng masayang bati ni Mika, lumapit si Maricel kay Marco at tinapik ang balikat nito. Walang pasintabi, hinalikan sa labi. Lalabas na muna ako. Saad ni Anita. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Ang sakit ay hindi lang basta kirot, kung hindi parang matagal nang iniiwasan na bangungot na muling bumalik. Ngumiti si Maricel kay Anita. Para bang may pinapahiwatig. Pasensya na, ma'am. Matagal na rin akong hindi nakakita ng mag-ama ko eh. Kaya gusto kong bumawi. Nakangisi nitong sabi kaya naman nakita niyang nalungkot si Mika at tumabi kay Anita. Mami, siya po si Mama, Anita. Bakit mo po hinalikan si Daddy? Baka magalit po yung love niya. Sabi ni Mika at humawak sa kamay ni Anita. Nagulat. Maging si Marco rin na kanina'y nabigla ngunit ngayon ay nakakunot na ang noo. Walang sinabi si Anita. Umiwas ng tingin. Nagmadaling lumabas ng playground para bigyan ng oras ang tunay na magkakapamilya. Sa hallway ng ospital, tahimik lang si Anita. Doon niya tuluyang pinakawala ng lahat ng emosyon. Pumatak ang mga luhat hindi niya na kayang pigilan pa. Masakit, hindi dahil hinalikan si Marco ng dati nitong karelasyon, kung hindi dahil sa hindi niya maikakailang mahal niya ito. At ngayon, baka huli ng lahat. Anita! Habol ni Marco. Hinawakan siya sa braso. Bitawan mo na ako. Bakit mo iniwan ng mag-ina mo sa loob? Mahinang tugon ni Anita. Hindi mo ba ako papakinggan? Tanong ni Marco. Hingal na hingal. Hindi ko alam na hahalikan niya ako. Nabigla ako sa pagdating niya. Hindi ko yun ginusto. Marco, hindi mo naman kailangang magpaliwanag eh. Bumalik na siya. Si Maricel. Ina siya ni Mika at nandyan siya para sa anak mo. Wala akong karapatan sa inyong dalawa. At higit sa lahat, hindi ko siya kayang tapatan. Kahit na kailan. Saad ni Anita at sinubukan ng ngitian si Marco. Tahimik lamang si Marco, pero hindi niya binitawan si Anita. Sa halip, marahan siyang lumapit. Hinawakan ang mukha nito at pinahid ang luha. Hindi mo namang kailangang tapatan si Maricel. Hindi ko hinihiling na ganun ang gawin mo. Kasi sa unang araw pa lang na nakita kitang niyayakap si Mika, alam kong ikaw na ang gusto kong makasama sa buhay, Anita. Ani Marco. Pero siyang nanay ni Mika. Kahit kailan hindi ko yun mapapalitan. Mariing saad ni Anita. Siya ang biological na ina. Oo, pero ikaw ang narito. Ikaw ang dahilan kung bakit siya naoperahan. Ikaw ang nagbigay kulay sa coloring book niya. Ikaw ang tumulong sa amin. Hindi dahil kailangan namin kung hindi dahil gusto mo lang tumulong. At wala kang hinihiling na kapalit kahit kailan. Saad ni Marco. Marco, bulong ni Anita. Nakita mo lang yung halik pero hindi mo nakita yung mga pagkakataon na iniiwasan ko siya. Na sinabi kong may mahal na akong iba. Na hindi ko siya papabalikin sa buhay ko. Ilang beses na siyang nagpumilit makipagbalikan pero simula nang mapagtanto kong mahal kita. Hindi ako sumagot kahit sa isang mensahe niya sa akin. Kasi ikaw ang pinili ko, taba. Madamdaming saad ni Marco. Napahikbi naman si Anita. Hindi makapaniwala na sa pang-apat niyang pag-ibig ay may pag-asang hindi na siya mabigupang muli. Ilang araw ang lumipas. Umuwi na si Maricel. Sinusubukan itong makipagbalikan kay Marco. Pero huli na ang lahat. Tahimik ngunit buo ang desisyon ni Marco na wag nang hayaang mawasak muli ang bagong buo niyang mundo. Kasama si Mika at si Anita. Matagumpay ang operasyon ni Mika.
Malapit na rin tong pumasok sa eskwela. At si Anita ang pumili mismo ng mga school supplies nito. Magaan nang isang gabi sa opisina. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Marco habang hawak ang gitara. Wala, nag-iisip lang kung kailan ka susuko. Nakangiting sagot ni Anita. Hindi ko balak na sumuko, sagot ni Marco. Paano kung hindi talaga kita mahal? Biro ni Anita pero may halong takot ang boses. O edi, manliligaw ulit ako. Araw-araw, paulit-ulit. Hanggang hindi mo na kayang hindi mahalin. Sabi ni Marco sabay tungo sa harap niya. Lumuhod duwat, iniabot ang kamay ni Anita. Hindi ko man maibibigay sa iyong perpektong pamilya, pero kaya ko namang ibigay ang totoo kong sarili. Isang lalaking handang matuto, masaktan, at magmahal ng buo. Para sa iyo, Anita. Madamdaming saad ni Marco. Dahang-dahang ipinakita ni Anita ang pregnancy test kay Marco. Sa tingin ko, bago mo ipatay yung negosyo mo, kailangan mo munang planuhin kung paano mo ko idadala sa simbahan para pakasalan. Emosyonal na saad ni Anita, kaya't halos malaglag naman ang puso ni Marco. Wala akong singsing pero... Nagulat si Anita nang kumuha ng permanenteng pentel pen si Marco at nagdrawing ng singsing sa palasingsingan niya. Will you marry me? Okay na muna yan. Babawi ako, pangako. Natawa naman ng malakas si Anita. Anita, mahal na mahal kita. Umiiyak na saad ni Marco at niyakap siya ng mahigpit. Sa wakas, tinanggap ni Anita ang nararamdaman niya. Hindi ito nangyari sa isang halik. Hindi naman sa isang yakap, kung hindi sa mga araw na lumipas. Sa mga sandaling nakita niyang si Marco ay hindi lang lalaking binasted niya noon, kung hindi ang lalaking pinangarap niya kahit ayaw man niyang aminin. At habang naglalakad silang tatlo, si Marco, si Mika at si Anita na nagdadalang tao na, sa isang park kung saan nagpipiknik sila sa ilalim ng araw. Alam ni Anita sa puso niya na ito na yon. Hindi perpekto pero totoo. At sapat na yon para sa isang bagong simula. Wakas.